Sa loob ng pamamahay nga nitong si Hazel ay mababasag ang katahimikan sa pag-aakala nga ni Hazel na malaya niyang magagawa ang kanyang mga plano. Hindi niya alam na palihim ding kumikilos itong si Emmanuel. Noon pa talaga alam na niyang may mali sa sinabi nga nitong si Hazel. Alam niyang gumawa lang ito ng paraan para madiin lang ang kanyang anak. Kaya siya pumayag na bumalik sa kanya ay para malaman din ang katotohanan at tuluyan ding makulong itong si Hazel. Alam na alam ni Manuel ang karakas nga nitong si Hazel. Kaya naman sa tulong ng kanyang anak si Jeffrey ay gagawa sila ng paraan kung papaanong makalaya siya mula sa kulungan na bahay na iyon. Napilitan lamang siyang sumama ngunit hindi niya talaga gusto na makasama itong si Hazel. Makita pa lamang niya ito ay nasisikmura na siya at nasusuka. Ngunit alang-alang sa katotohanan at ebidensya ay pagtsatsagaan niya ang pagmumukha nitong si Hazel. Samantala, nakaramdam na rin itong si Hazel na tela iba na nga ang mga galawan nga nitong si Manuel. Kaya naman, alam niya na anumang oras ay babalik na rin siya nitong si Manuel at kapag nangyari yun, hindi na niya ito kayang kontrolin. Kaya naman gagawa na siya ng paraan kung paano masolo nga itong si Manuel. Kinuha niya ang passport nito at talaga namang palihim niyang ginawa ng paraan para lamang maitakas itong si Manuel. Kahit na hindi pumayag si Manuel sa kanyang mga plano, subalit palihim pa rin niyang itutuloy ang kanyang balak sapagkat alam niya na palagi na nga siyang kinukontra ni Manuel. Hindi niya gusto na patuloy na lumalapit sa kanya ang kanyang mga anak. Pakiramdam niya ay mawawala sa kanya ang atensyon at anumang oras maaring babalik itong si Manuel. Bukod pa roon, nangangamba itong si Hazel na pagkakalaunan ay malaman ni Manuel ang totoo niyang ginawa dito kay Timo. Kaya naman, lahat ay lilinisin niya. Huwag lang malaman ang mga ebidensya, ang mga kanyang pinagagawa. Subalit, huli na ang lahat. Natuklasan na nga ni Manuel matapos nga ma-open niya ang naturang cellphone nga nitong si Hazel at dito niya nalaman ang contact niya, ang kanyang plano kung saan gusto niyang ipasunog ang bahay nga nitong si Becca nang sa ganun tuluyan itong matakot at hindi magsalita sa totoong nangyari. Subalit bago pa man simula ng mga tauhan ni Hazel ang bagay na iyon ay alam na ni Manuel. Kaya naman tinulungan niya ang pamilya ni Timo at sinundan ang mga taong nagmamanman sa bahay ni Timo. Kaya to the rescue agad, hindi nagtagumpay ang mga tauhan ni Hazel. Kaya naman naudlot ang kanyang mga plano. Naroon na nga't nanginginig itong si Becca. Buong akala niya ay katapusan na nga niya. Mabuti na lamang at alerto nga itong si Jeff at ang kanyang kasamahan. Agad nga ang inalis itong si Diane at kanyang mga anak. Kaya naman ligtas ito, ngunit hindi pa rin maiwasan na tela na trauma nga itong si Becca. Agad siyang nagpapasalamat kay Jeffrey at matapos nga makita ang mga pulis ay tela nabunutan ng tinik sa dibdib itong si Becca. Naging malaya siya at naging ligtas na nga. Samantala, isang umaga naman ay magigising itong si Hazel. Buong akala kasi niya ay nagtagumpay siya sa kanyang mga plano dahil iniisip niya na hindi na magagawa ni Manuel. Wala nang kalat at wala nang ebidensya na malalaman itong si Manuel sapagkat tingin niya ay nalinis na nga niya. Subalit napangiti na lamang itong si Manuel dahil sa loob-loob niya alam na niya ang mga nangyayari na hindi alam nitong si Hazel. Ikinagulat man ni Manuel na biglang naghanda nga ng maraming pagkain nitong si Hazel. Dahil ba na may isang selebrasyon, may tagumpay siyang nagawa. Subalit hindi alam niya na hindi siya nagwagi sa kanyang plano sapagkat ito'y pumalpak at ang mga tauhan niya ay kasulukuyan ngang ini-interview at ang mahirap pa ay tinuro na nga siya na siya ang may pakanan ng lahat. Siya ang nagutos para takutin ang pamilya nga ni Malabanan. Samantala, ikinagalit naman ni Manuel nang makita nga sa laptop nga nitong si Hazel ang process nga na ginawa nga nitong si Hazel kung saan itutuloy niya talaga ang pagpunta nila sa Canada kahit hindi naman talaga pumayag itong si Manuel. Ayon sa kanya ay wala nang magagawa itong si Manuel. Bukod pa roon siya ay isang nurse. Kaya niya nang gawang ng kaya niya rin pagalingin itong si Manuel kung kinakailangan na gumawa siya ng isang authorization kung saan magpapatunay
na kailangan niya magpagamot sa Canada o magpa-opera ay gagawin niya. Pwede niyang ibiyahe itong si Manuel habang ito ay tulog. Napangiti pa itong si Hazel. Ayon sa kanya ay wala nang makakipigil sa kanyang mga plano at wala na ring magre-rescue sa kanya. Subalit magugulantang si Hazel dahil bigla na lamang darating ang mga pulis upang hulihin siya. Nagpapatunay ito na palpak ang kanyang mga plano at siya ngayon ay haharap sa kaso na patong-patong dahil nga sa kanyang mga kasabuan. Halos di may tsura ang pagmumukha nga nitong si Hazel. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Na-corner na kasi siya. Samantalang napangiti ng bahagya itong si Manuel at sa wakas natapos na nga ang katarantaduhan nitong si Hazel at kalaunan makakalain na rin siya at makakablik sa kanyang mga anak.